Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Sabado, June 22, 2024. Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, mga talatang 24 hanggang 34. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ito po ay paalala ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga alagad, na maaari nakikita niya na marami sa kanyang mga tagasunod na inaalala ang malayo pang panahon, ang malayo pang araw, ang malayo pang linggo, ang malayo pang buwan. At sinasabi ng ating Panginoon na sapat ang isang araw, sapat na ang isang araw na isipin ang mga suliranin. May hirap at may ginhawa ang buhay. Tandaan po natin, hindi lahat ng panahon ay nasa kalagayan tayong masuliranin. May mga panahon din na tayo ay nasa kapanahon ng napakaligaya at masaya. Siyempre, mas gusto ng tao ang ginhawa, nagiging panatag ang loob, payapa at masaya. Pero sadyang hindi puro ginhawa ang nararanasan sa buhay. Totoo din. May kaakibat na hirap at sakit ang paglago at paglaki. Parang halaman din yun eh. Hindi naman talagang tuloy-tuloy ang paglaki at ang paglago ng halaman. Dumarating ang panahon na sila'y binabagyo din, dumaranas ng matinding init at nalalanta. Kapag hinahampas ng malalakas na hangin, napuputol ang mga sanga. Pero nagpapatuloy sa buhay ang isang halaman hanggang siya ay lumaki. Ganon din ang ating buhay. Kaya naman, pagtitiwala sa Diyos ang paanyaya ni Kristo sa halip na mabagabag. Wala naman kasing maidadagdag ang pag-aalala para harapin ang hamon ng buhay. Totoo sabi minsan ng ating Panginoon, sino sa inyo ang makakapagdagdag ng kahit isang oras man lamang ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa o pag-aalala? Wala Nababawasan pa nga ang kahandaan para dalhin ang bigat ng isang problema. Mga pagano ang nababahala kung ano ang kakainin, kung ano ang iinumin, o ano ang isusuot sapagkat hindi nila kilala ang Diyos na kanilang tinatawagan sapagkat hindi nila ito kinikilalang Ama. Tayo, meron tayong Ama sa langit, mababayaan ba ng Ama natin, tayong kanyang mga anak, na magkaroon ng gutom, walang damit, masuliranin? Hindi. Tiniyak ni Jesus na alam na ng Ama ang pangailangan ng kanyang mga anak. Napapakain ng mga ibon, nararamta ng mga bulaklak. Tayo pa kaya narurok ng paglikha ng Diyos ang pababayaan? Tama. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kasi tayo ang kanyang obra maestra. Tayo yung pinakasukdulan ng kanyang paglikha dahil tayo kanyang wangis. Tao pa kaya narurok ng paglikha ng Diyos ang pababayaan? Mahalaga ang tao. Naparito si Jesus dahil sa pagmamahal ng Ama sa mga tao. Ang bawat araw na nilikha ng Diyos ay pahayag ng kanyang presensya.
Naroroon si Kristo sa mga sitwasyong ikinababahala ng marami. Sapat nang buksan ang mga mata sa presensyang ito sa pagdaloy ng panahon. Pero dapat may kahandaan ang taong kilanlin o kaya'y kilalanin at tanggapin ang pagkilos ng Diyos dahil hindi ito paanyaya sa katamaran kundi sa aktibong pakikibahagi at pagsunod sa ating Panginoon. Ang kailangan lang ay ipagkatiwala natin sa kamay ng ating Panginoon ang lahat ng bagay na atin pong suliranin o mga pinagdaraanan sa buhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging banggit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.